Papacheck up at may ubo yung aking kaming mag-iina. Kapag nagkakasakit kami, naghahanap na lang ako ng mga damo-damong. Yun na lang po ang aming napanggamot. Ang desisyon namin, maghiwalay na lang. Matagal na po kasi kami may problema. Nagkaroon ako ng enlargement of the heart. Lumakas ako magsigarilyo dahil nga sa stress ko. Yun nga po ako natuto mag-pray for my husband and to my children na ma-reunite yung aming family. Live via PLDT. We are also live on the internet on cbnasia.org/livetv. And on our Facebook page, the 700 Club Asia, don't forget to like and share our live video. Kaya't ipamalitan nyo na sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na manonood na sa amin, lalo na yung mga nasa abroad. Samahan niyo kami ngayong gabi sa isang espesyal na araw ng pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Sama-sama tayo sa pagbibigay ng pag-asa sa mga viewers nating pinanghihinaan ng loob. Sama-sama tayo ngayong gabi sa pagpapanalangin at pagbabayanihan dito sa Reunited Bangalore! Mapapanood din tayo sa Channel of Blessings sa Cebu at maging sa abroad. Mapapanood din tayo via TVN at GMA Pinoy TV at sa ating YouTube channel, The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin sa Facebook, Twitter at Instagram. I-type lang ang hashtag Reunited. Since Monday, your generosity has reached Ta-da! 1,945,997 pesos and 93 centavos. Ngayong gabi ay magkakapit-bisig tayo kasama sina papuri singer Dennis and Charmaine Capaner, Philippine Navy Colonel Elin Cartin Domine, Philippine Army Major Ray Daet, Philippine Military Academy Major Mark Lago Jr., and church partner Pastor EJ Greco. Sila ang tatanggap ng inyong tawag at donasyon. Sa ating unang kwento, desperadong misis halos mawalan na ng pag-asa nang biglang magkasakit ang kanyang mister na siyang tanging bumubuhay sa pamilya. Panoorin ang buong kwento. Dumating kami sa point na talagang walang-wala. Na ultimo yung alikansya ng anak ko, talagang binutas ko para lang may pambili kami ng pagkain. Si Mary Ann ay umabot sa ganoong desperasyon simula nang mawalan ng trabaho ang asawa. Ang dami niyang in-apply ang agency, ang dami-dami, ilang agency, ilang luwas ng Manila, ilang pinuntahan niya, ilan yung pinakiusapan niya na pwede siya ipasok, pero wala talaga nangyari. Tapos at the same time, dumadaing pa siya doon sa sakit ng shoulder niya. Nagdesisyon si Mary Ann na gumawa ng paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Bilang asawa, gusto ko rin makatulong sa kanya in a way. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng mga pwedeng pagkakitaan. Nag-online shoes ako, nagtinda ako ng ice candy, ng yelo, anything na pwedeng pagkakitaan ko. Ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita ni Mary Ann upang mabayaran ang tuition fee ng mga anak at matustusan ang araw-araw na pagkain. Hindi akalain ni Mary Ann na sa gitna ng kanyang pagsuko ay isang tawag ang magbabago ng lahat. So ako lagi ako nanonood ng 700 Club Asia, pero nung gabi yun, naisipan kong tumawag. Siguro out of burden na rin sa akin, no? Out of lungkot. Nung time na yun, ang hinihingi ko na naman prayer unang-una, yung para sa husband ko na magkaroon uli siya ng pagkakataon, ng opportunity na makapagtrabaho para makapag-provide sa lahat ng pangailangan ng pamilya namin. Naramdaman ko talaga na nagkaroon ako ng isang kaibigan. Lahat ng problema ko, pakiramdam ko, lumabas lahat kasi minapagsabihan ako. Dahil nung time na yon, nakaranas ako at naramdaman ko yung magkaroon ng isang tunay na kaibigan. Ako bilang tao, gusto ko rin maging blessing sa iba. Wala kaming pera, pero gustong-gusto ko talagang magbigay upang makatulong naman ako sa mga iba na nangangailangan. Hindi man ako makatulong sa kanila physically na nandun ako, at least sa maliit na bagay, makatulong ako. Hindi batid ni Mary Ann na ang busilak niyang pagtulong ay magbubunga ng isang himala. Isang magandang balita ang natanggap ni Mary Ann mula sa kanyang asawa. Agad-agad itong natanggap sa trabaho sa abroad. Yun ay isang himala para sa akin, napakalaking blessing ng Panginoon sa amin. Para sa akin kasi ang pagbibigay sa Panginoon ay napakalaking investment. Bakit? Kasi
We can never outgive the Lord. Ano man ang ibigay natin sa Panginoon, malaki o maliit, ibibigay ng Panginoon 100-folds nang hindi natin inaasahan. Sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 8 verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. This verse became alive in the life of Mary Ann. Just think about it. The Word of God still applies 2,000 years later. Yes. It's still happening kasi the Bible addresses issues that you and I live with. Diba? We have to address these things. Nangyayari din sa atin, nangyayari sa kanila. Hindi nagbabago. Nagpapalit lang ng value ng pera, ng klase ng pera. Ng generation. Yes, oo. Pero, Yeah, but it's amazing. It only could possibly the work of God. You know, when you are in need, and yet you open your hand to bless someone else. Diba? and God is able to work miracles through your giving, through Yes. yung selflessness na dinemonstrate mo. He multiplies what you give. Hallelujah. Yeah. Bahagi ng aming gawain ay abutin ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming programa, The 700 Club Asia. Mapapanood ito araw-araw sa iba't ibang channels. Every day, we feature stories of people who were touched by the transforming power of the Lord Jesus Christ. Kasama rin sa ating gawain ay ang pag-abot sa aming mga manonood sa pamamagitan ng panalangin. Kaya meron tayong prayer center na bukas 24/7. Meron tayong mga trained counselors na handang sumagot sa inyong tawag, makinig sa inyong hinaing, magbigay payo kung kinakailangan at higit sa lahat ay samahan kayo sa panalangin. Ang mga gawain yan ay epektibo naming nagagampanan dahil sa inyong donasyon. Kung hindi pa kayo kabahagi ng gawain ito, abay, tawag na po sa 737-0700. You can donate right now using your credit card, especially if you are watching abroad on the web on GMA Pinoy TV and TBN. Madaling mag-donate at safe pa. Just log on to cbnasia.org/live-tv for instructions. Sa susunod nating kwento, nagsimula sa isang maliit na pasa sa binti, kumalat sa buong hita. Magkaroon pa kaya ng lunas ang kalagayan ni Doc Gideon? Panoorin natin ang kanyang kwento. Paboritong laro ni Gideon ang tennis dahil nakakapawi ito ng pagod mula sa trabaho. Subalit, isang trahedya ang naganap habang siya ay naglalaro. Hinabol ko yung bola, so medyo natapilok ako. Then it resulted to swelling, nag-swell yung left leg ko. Habang siya ay nagpapahinga, napansin ni Gideon ang pamumuo ng dugo sa kanyang binti o ang tinatawag na hematoma. Applied treatment, uminom ako ng gamot, but it persisted. Dulot nito, napatingin siya sa orthopedic doctor upang malaman ang kanyang kondisyon. Doctor, I'm sorry, look for another sport na hindi kailangan tumakbo dahil medyo malala na to. Kailangan ma-repair. So I was so devastated. So the sport that I love so much, mawala sa akin. Ininda lamang ni Gideon ang nararamdamang sakit. Gumagamit siya ng hot compress upang mawala panandalian ang pananakit. Tiniis niya ito ng mahigit sa 4 na buwan. Disturbed me a lot. Yun, yung nahirapan ako maglakad. Parang progressive yung naging block itong part ko sa calf muscle. Then, nag-spread papunta dito sa pataas na siya, pataas. Marami tayong narinig na si Lord nagpapagaling. So, at that time, I was so desperate that sabi ko, Lord, gusto ko rin matikman yan, yung power mo, no? Isang araw, habang siya ay kumakain ng pananghalian, nakapanood ng programa ng The 700 Club si Gideon. Yung 700 Club, di ba? Doon si Gordon. Nag-pray na siya. Somebody out there is suffering from injury of the left leg. Began to extend my hand. I cried. Hindi ko maintindihan bakit parang yung balahibo ko, iba eh. Na-feel ko yung presence ni Lord. Lumipas ang ilang araw, napansin ni Gideon ang pagbabago ng kanyang kondisyon. Nawala nung hematoma. Wow, nag-lighten up yung skin ko. Wow! Sabi ko, wow, praise God! I tried to move my leg. Parang konti na lang yung pain. Ang naisip ko, wow, makapaglaro ako ulit. Hindi nagtagal, naimbitahan si Gideon at ang kanyang asawa sa isang Asian Center for Mission dinner. Dito nagbukas ang kanilang kaisipan upang tulungan ang mga misyonero nang makarinig ng mga patotoo tungkol sa Diyos.
may sakit silang diabetes. And despite of that situation, of their situation, nagpunta sila sa mission. Di ba, may experience ako sa 700 Club. I wanted to repay the organization. Sabi ko, ma-bless ako dyan, o pinagali ko, sige. Gusto niyong mag-volunteer, you may not be a goer, pero pwede kayong mag-sender. So doon ko na nalaman yung narinig yung mga term na sender, mobilizer. So sabi ko, pwede pala tayong ma-involve ng mission. Hindi lamang doon nagtapos ang pagtulong ng pamilya sa ACM, bagkus napasama sila sa missionary care, kung kaya't ginawa nilang rest house ang kanilang tahanan sa mga misyonerong dumadayo sa kanilang lugar at tinignan rin nila ang kalagayan ng kalusugan nito. ACM is such a blessing, no? Blessing talaga. Itong 700 Club, special lang ACM arm, mission arm ng 700 Club na to reach out these people. Yung experience na fulfillment, no? Sa buhay mo, masaya ka, nag-support ka. So, there were times na gipit din kami sa budget. Pero commitment natin kay Lord. Sabi ni Lord, unahin mo ako, seek me first. I will take care of everything. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamilya ni Gideon nang sila ay mabiyayaan ng wellness business at iba pang pagkakakitaan. Doon nalaman ni Gideon na Your greatest achievement, life's greatest career, is service to God. We were created to serve the Lord. We were created to love Him. Amen. We are created to love Him. And God is the one who loves us and heals us. And, you know, He's a Father. Yes. It brings Him so much joy pag nakikita niya yung tayo, turning to Him, you know, turning our hearts toward Him. It's also His joy to give us the desires of our heart. When our lives are in line with His Word, you know, it's just like a beautiful relationship with the Lord. Reminds me of Gideon. No, in the Bible, he's Gideon, but Gideon in the Bible, when he gave his life to the Lord, you know, and he obeyed, and that's exactly what he did. It's wonderful. What a fruitful life. I know, I just got really excited with the story of Gideon. Yeah, sabi sa Matthew 6:21, where your treasure is, there will your heart be also. In other words, where we put our treasure determines where we set our affections. And in the case of Doc Gideon, ang kanyang puso ay para sa gawain ng Panginoon at sa pagpapahayag ng pag-ibig ni Jesus sa iba't ibang people groups sa mundo. In 1995, our missionary training arm, Asian Center for Mission, started with 10 trainees. Today, we have trained more than 2,000 missionaries, and they are now sharing the love of Christ in different people groups all over the world. You too can take part in preaching the word of the Lord Jesus Christ to the world. Please help us train more missionaries by partnering with us. Call us now. As a token of our appreciation, you will receive these exclusive gifts. For your generous giving, you will receive these gifts: inspirational door hangers for your gift of 500 pesos, Reunited DVD for your gift of 1,000 pesos, Ambassadors for Christ statement shirt for your gift of 5,000 pesos, Reasons to Pray metal plate for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can go to the nearest branch of ML Cuarta Padala, RD Pawn Shop, or iRemit. Fill out the required form with your name, address, contact number, signature, and amount of your donation. Don't forget to write CBN Asia Incorporated as the receiver and renewed as the purpose of transaction. Submit the completed forms together with your donation. Make sure to get a copy of the form as proof of your donation. We will send you an acknowledgement letter and your premium gift. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game, For ako! for a cause? Game, For a cause! Tara sa Click Kiosk! Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause! For a cause! For a cause! Please visit cbnasia.org/7-Eleven to complete your transaction. For a cause!
Good news! Maaari na rin kayo magpadala ng inyong donasyon through PayPal. Here's how. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can send your support using PayPal. Just open the app, tap the send icon, type PayPal at cbnasia.org. Enter the amount of your donation and tap Next. Review the details and tap Send Now. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Grabe, marami na pong nagpadala ng kanilang donasyon through social media and credit card tulad nila. Maria Glenda, 5,000. Lorna ng Singapore, 2,000. Noemi, Bulacan, 1,000. Joy, 500. Camille, 500. Meron pa. Weng, 2,000 ng Qatar. Emmy, 3,000 ng Japan. Wina, 2,000 Canada. And Donna, 1,500 New Zealand. Ayan, so ngayon naman kasama ko ngayon si Trish ng digital media. Hello, Trish! Ayan, ang ganda-ganda naman ni Trish. So, yan, saang bansa na ba ang ating mga viewers sa FB Live natin at YouTube channel? Yes, alam niyo po, maraming nanonood sa atin today. So, meron po tayong viewers from Las Piñas, Santa Mesa, Cavite, and Makati. International naman po, abroad, meron tayong mga viewers from Israel, Hong Kong, Riyadh, London, Jordan, Japan, and Kuwait. Wow, thank you and keep on chatting with us. Tuloy-tuloy lang po. Kapirasong espasyo sa sari-sari store ang nagsisilbing tahanan ng pamilyang Katasio. Hanggang saan kaya sila mananatili sa ganitong kalagayan? Ano man mo gusto pagdako niyo? Pulis. Pero paano kaya maaabot ng 9 na taong gulang na batang si JR ang kanyang mga pangarap kung hirap siya sa pag-aaral pagdating sa bahay? Sa madilim at maingay na kanto kasi siya nagtitiis makapag-review. Pag-aalala pa niya, maaari itong makaapekto sa kanyang hinaharap. Dira ako tapos sa college, baray ka makataratrabuhan, dira matutulit pag timpangarap. Ang maliit na pwesto ng tindahan na rin kasi ang nagsisilbi nilang tahanan. Nagsisiksikan sa pagtulog sa loob, habang si JR at ang amang si Jaime sa labas natutulog at tanging trapal lang ang pangharang. Takot nang bumalik ang pamilya sa kanilang bahay na nasa danger zone. Butas-butas at marupok na rin ito. Malaking trauma rin ang naidulot ng naranasang storm surge sa pananalasa noon ng bagyong Yolanda. Kasi every time po na umuulan, nandyan kami natutulog at saka lumalakas yung hangin. Natatakot yung mga anak ko, agad na umaalis. Ano man din na abot na oras din. Heart. Naging mahirap din ang sitwasyon sa padre de pamilyang si Jaime dahil ang pinanggagalingan ng kabuhayan na dagat ay siya ring naglalagay sa peligro sa kanilang pamilya. Nagdadagat ako. Nanuhuli ng alimasag. Isda. Ngayon na nasira na yung bangka, wala na. Nagdadrive na lang ako. Nagdadrive akong tricycle. Ngunit isang oportunidad ang nagbukas sa kanila nang mapili silang isa sa 16 na pamilyang nakatanggap ng pabahay mula sa Operation Blessing Community of Hope Palano. Excited ako nga may dana kami balay. Makaka-study na ako. Haluog tang kwarto. Dari na kami karuruot. Napapasalamat ako kay Lord kasi kung hindi po sila ginabayan, wala po kami ngayong bahay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, hindi lamang mga materyal na bagay ang ating naibabahagi, kundi kasama rin tayo sa pagbuo ng mga pangarap at pag-asa. Damo nga salamat, Operation Blessing. Napakasarap pagmasdan ng ngiti sa labi ng pamilya Katasio. Ngiting priceless. Lalo pa, Felici, kung alam mo yung backstory ni JR. Si JR, na trauma talaga yung bata dahil sa bagyo. No? He would shake every time he would hear that there's rain.
Pero ngayon na may bahay na sila, nakakatulog na siya sa loob. Di ba? Dati natutulog sila sa labas ng daddy niya. Pero ngayon, he's sleeping soundly, nakakatulog na siya. Diba? So imagine how that blessing gave him not only physical protection, but even psychological healing. Nahil yung trauma niya. Yes. Okay. 6 na taon na ang nakalipas ng hagupitin ng bagyong Yolanda ang ating mga kababayan sa Leyte. Sa tulong po ninyo, nakabango na sila sa malupit na sinapit. Now they can look forward to a better future. Bagong bahay, bagong buhay sa bagong komunidad. Yan ang Community of Hope na itinayo ng Operation Blessing. Bukod sa permanent houses, meron diyang public market, daycare, community and livelihood centers. Sa pamamagitan ng tulong po ninyo, maraming bahay pa ang maipapatayo para matugunan ng pangangailangan ng mga biktima na ngayon ay naghihintay pa rin ng magkaroon ng permanenteng tirahan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Makiisa na kayo sa amin. Tawag na sa 7370700. Narito ang ating mga kaibigan para tumanggap ng inyong tawag at donasyon. Pwede nyo ring i-text ang halaga ng inyong donasyon, pangalan at location sa Smart 949-888-8001, Globe 977-805-6915, Sun 925-300-3000. Kapag natanggap na namin ang inyong donasyon, padadala namin kayo ng electronic receipt. You may also deposit your donations to our Metrobank account, Alfaro branch, or through your BPI ATM or BPI Express online account. Select CBN Asia under the list of billers. You may also donate by using your credit card or PayPal. It's fast, safe, and convenient. For more information, please visit our website, cbnasia.org/live-tv for instructions. Meanwhile, here's Jamie. Thank you, Marian Felici. Karamihan sa atin kapag naririnig ang salitang sundalo, naiisip agad natin na sa gera lang sila nakikipaglaban. Pero alam nyo ba na nakakatuwang din natin sila sa pakikipaglaban sa kahirapan? Alamin natin yan kay Major Mark Lagud Jr. Hello po! Hello, ma'am. Hi! Ayan, I heard po galing pa po kayong Baguio. Opo, medyo mahaba nga po yung biyahe. Okay, so salamat po sa pag-visit sa amin. Ayan, and ngayon po may tanong po ako sa inyo. Sa paanong paraan namin kayo nakakatuwang sa pagtulong sa ating mga kababayan during humanitarian missions? Opo, ang Armed Forces po ay isa sa main functions niya talaga ay yung HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. So, many times po na nakasama, although hindi ako na-involved talaga, but I have heard a lot of my colleagues na nakasama ng Operations Blessing sa mga activities ninyo. So, sa mga pagkataong yun, nag-provide kami ng security. Minsan, yung mga military doctors, dentists namin, sumasama rin. Para ma-involve sa mga missions work ninyo. Wow, thank you for making history sa bansa po natin. And can you just please po read our pledges? Yeah, we praise God sa tuloy-tuloy na tawag at una dito si Marites from Malolos donated 10,000 pesos. Wow. Marilu of Quezon City nag-pledge siya ng 500 monthly. Jocelyn of Rizal 1,000 pesos. Jocelyn of Antipolo 500 pesos. And anonymous caller 500 pesos. Irene of Quezon City 650 pesos. Rosalie, Quezon City 500. And Evelyn from Legazpi City 10,000 pesos. Wow, thank you sir. Saludo po kami sa inyo. Marami pa tayong oras kaya tawag lang po kayo. Narito ang ating mga volunteer friends para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. Nariyan po sa inyong TV screen ang mga numero. Meanwhile, here's Felici. We'd like to give you an update. Thank you, Jamie. Marami pa pong tumawag at nagpadala ng kanilang donasyon and so far your generosity has reached 2,012,747.93 Maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagsa ng tawag at donasyon mula sa ating mga kababayan. Narito po ang ilan sa kanila donations via social media. Jesusa from Hong Kong, 500 monthly. Rachel from Mandaluyong, 500. Jeneline from Laguna,
300, Stephanie 800, and Amy or Aimee from Cebu 500. Maraming salamat. Ngayon naman po ay makakapanayam natin ang isa sa ating faithful partners, si Miss Gina Mendoza mula sa Rizal. Nandyan na po ba si Miss Gina? Hello, Miss Gina. Good evening. Good evening po, ma'am. Ayan. Ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit ho na-encourage kayong magbigay sa work ng CBN Asia? Minsan po ay nakapanood po ako ng Telethon, The 700 Club. Nakita ko po doon ang ginagawa ng The Operation Blessing. Okay. Pupunta po pala sila sa mga remote areas at nagtatayo ng mga poso. Yes. Nagbibigay din po sila ng mga net sa mga mangingisda at tumutulong sila sa mga estudyante na walang kakayanang mag-aral. Nakita ko din po doon na madali lang po palang mag-donate through MBWinner. Okay. Kaya nagbigay po ako ng 3,000 upang makatulong din sa mga nangangailangan. Oh, wow. Tapos ano po ang naranasan nyo after your giving? Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil sa napakaraming blessing na ibinigay niya sa amin. Inayayaan niya po kami ng lote para sa branch ng aming general merchandise business. Okay. Pinagaling din po ako ng Panginoon sa migraine na kung ilang taon din pong nagpapahirap sa akin. Wow! Hallelujah! Bukod pa po doon, isang napakalaking blessing din po na sa pamamagitan ng prayer center ninyo ay nai-refer po kami sa isang church. Okay. Na napabilang po kami sa isang spiritual family. At praise God po talaga dahil ngayon ikasama ko na po ang aking asawa at mga anak sa pag-attend sa isang church. Wow, Miss Gina, nakaka-encourage po ang kwento ninyo. You were not only blessed physically but also spiritually. Ano ba hong principle ang pwede nyong i-share sa amin dito tungkol sa pagbibigay? Katulad po ng isang buto na kapag itinanim ay tumutubo. Amen. At namumunga ng marami. Ganon din po ang pagbibigay. Ayan. Walang oras at pera na ibinibigay natin sa Panginoon na hindi niya ibinabalik sa atin. Maraming salamat, Ate Gina. Thank you so much. Alam ko na encourage niyo yung aming mga viewers. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din po. Sa Diyos po ang papuri. Marami pa tayong oras, kaya tawag lang po kayo para sa mga magbibigay ng kanilang donasyon. Narito ang aming eksklusibong regalo para sa inyo. You are created by God to be His child, to be reunited with His eternal family. Watch the story of 5 people who desperately needed to be reunited with their Savior. Find out how they experienced God's great love in this exclusive DVD made especially for CBN Asia partners. Reunited DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. Pumunta sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Isang oras ang nilakad ng 34 na taong gulang na si Nanay Laida. Makaabot lamang sa libreng medical at dental mission ng Operation Blessing sa Barangay Dicoliat, Maria Aurora, probinsya ng Aurora. Maaga akong umalis sa bahay para makapunta rito. Papacheck up at may ubo yung kaming mag-iina. Yung pong aking 1 linggo na. Sa halos 1,000 populasyon ng lugar, marami sa kanila ang di makaranas ng maayos na serbisyong medikal dahil na rin sa layo nila sa bayan. Kapag nagkakasakit kami, naghahanap na lang ako ng mga damo-damong sinasabi nilang herbal. Yun na lang po ang aming pinapanggamot. Bali, 30 to 40 kilometer po bago po kami makarating ng hospital.
Medyo mahirap po kasi napakaliit po ng aming pondo para po sa gamot. Meron naman po kaming nakukuha sa munisipyo pero limitado lang din po. Naging reunion naman ang nasabing medical mission nang magkita muli sa counseling site sina Pastora Pasita at dating church member na si May Faith. Matagal na nawala sa simbahan si May dahil sa mga personal na problema. Ngunit dahil dito, nabigyan siya ng pagkakataon upang makabalik. Masaya ako kasi today is my birthday. Sila yung regalo ng God na yung na-miss ko sila. They decide to back on the church as regular member of the church. Ang promise ng God ay lagi siyang naghihintay. Mahal niya yung tao. Ayaw niya sila na mapawalay. Naramdaman ko po na welcome po pa rin po ako para bumalik sa kwan po ng Panginoon. Promise ko po pabalik po ako sa pag-church po nitong linggo po. At tuloy-tuloy na po yan. Ang counseling natin ay minimit niya yung spiritual needs ng isang pasyente. Minsan nagkakaroon dito ng pati yung emotional needs nila na mimit dito. At kadalasan din, minsan nagkakaroon ng miracle sa lugar na ito. Pagkat dito nila nakikilala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maliban sa counseling, libre ring nabunutan ng ngipin si May at nabigyan ng libreng gamot. Thank you po kasi natanggal po yung sumasakit po ng ngipin ko and sana po maulot po ulit to. Samantala, libreng napacheck up naman ang anak ni Nanay Laida at nabigyan ng karampatang lunas. Maraming salamat po sa blessing na natanggap namin sa araw na ito. Maraming salamat po. Hindi lamang pangangailangang pisikal ang ibinabahagi ng Operation Blessing sa ating mga kababayan. Bahagi ng bawat misyon na maibalik ang koneksyon ng mga tao sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. You know what I learned immediately from our video package, Joyce? What? I will never complain again. 1 hour ang nilakad niya para makarating I lang. will not complain also. Diba? Saka isa pa, ito yung Operation Blessing, gumagaling ako sa geography kasi ngayon ko lang narinig yung Decolyat. So, it's amazing. But another amazing thing is this medical mission was also made possible by the armed forces. Members of the armed forces. That's right. They are in a lot They're here of our... right now, some of yeah, them. so we have members of the armed forces. Kasi medyo marami yata sila, di ba? Tatlo lang kumasya Hindi sa lahat studio. nandito. No, pero seriously, they are such They a big are. help. Amen. And they're really underappreciated talaga sa bansa natin. So, would you, wherever you are, would you applaud with us and Yes. thank them for what they're doing for us? Let's thank the Lord Talagang underappreciated for talaga ang members of them. the armed forces. Maraming salamat. So, sa kabila ng moderno nating pamumuhay, marami pa ring lugar sa Pilipinas katulad sa Decolyat ang malayo sa mga ospital o health centers kung kaya't marami sa ating mga kababayang may karamdaman ang nagtitiis na lang sa sakit o di kaya ay nagse-self-medicate na lamang. Yang mga lugar na yan ang madalas puntahan ng Operation Blessing para magsagawa ng medical at dental missions. And that's why many times we need soldiers to be with us kasi liblib Yes, talaga. because medyo, Dangerous areas up in the mountains or down in the valleys talaga. We also distribute medicines, of course, and vitamins, wheelchairs, prescription eyeglasses. We also conduct cataract surgery, cleft lip, and palate surgery. All of this for free. All of these programs aim to meet the health needs, of course, of our poor kababayans. Your continuous giving will enable Operation Blessing to reach out to more of our needy kababayans in different parts of the country. Kaya ano pang iniintay ninyo? Makiisa na kayo sa amin. Call us at 737-0700. Our friends are here waiting to answer your calls. You can also text the amount of your donation, your name and location to the following numbers. Smart 949-888-8001, Globe 977-805-6915, Sun 925-300-3000, or you can chat with us through our Facebook page as 700 Club Asia. When we receive your donation, we will send you an electronic receipt. Pwede nyo ring ipadala ang inyong donation sa alinmang sangay ng ML Kwarta Padala. At kung kayo ay nasa abroad, pwede sa iRemit. Narito ang mga karagdagang impormasyon.
There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can go to the nearest branch of ML Cuarta Padala, RD Pawn Shop, or iRemit. Fill out the required form with your name, address, contact number, signature, and amount of your donation. Don't forget to write CBN Asia Incorporated as the receiver and renewed as the purpose of transaction. Submit the completed forms together with your donation. Make sure to get a copy of the form as proof of your donation. We will send you an acknowledgement letter and your premium gift. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga callers para mag-donate. Narito ang ilan sa kanila. Donations via SMS, si Jimmy ng Mandaluyong nagbigay ng 10,000 pesos, Teresita ng Caloocan 1,000 pesos, si Susan ng Parañaque 500 pesos, Anonymous 1,000 pesos, Judy ng Cavite 500 pesos, si Cyril Bulacan ng Bulacan 500 pesos monthly. So maraming salamat sa inyong lahat. You may donate using your credit card. It's fast, safe, and convenient. For more information, please visit our website, cbnasia.org/live-tv for instructions. And when you give, we have these exclusive gifts for you. Represent the one who reunites us to God. Be His ambassador. Wear the Ambassadors for Christ statement shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can send your support through credit card. Just go to cbnasia.org/give. Under the credit card tab, select your type of donation. Enter the amount of your donation, email address, name, contact number, and address. Enter your credit card details and click Submit. To learn other ways on how to donate, check the other tabs on cbnasia.org/give. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can go to the nearest branch of ML Cuarta Padala, RD Pawn Shop, or iRemit. Fill out the required form with your name, address, contact number, signature, and amount of your donation. Don't forget to write CBN Asia Incorporated as the receiver and renewed as the purpose of transaction. Submit the completed forms together with your donation. Make sure to get a copy of the form as proof of your donation. We will send you an acknowledgement letter and your premium gift. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Thank you for calling CBN Asia Prayer Center. Bawat araw, daan-daang prayer request ang tinatanggap ng CBN Asia Prayer Center. Ngunit hindi natatapos sa pananalangin ang gawain ng ating mga prayer counselors. Pagkatapos nito ay hinuhook up pa sila sa mga simbahang Kristiyano na malapit sa tirahan ng tumawag. Doon nagagabayan ang kanilang paglago bilang Kristiyano. Isa sa ating mga partners, si Pastor EJ Grepo. Pagpasok pa lang namin ng bahay, nung mga referrals galing sa CBN, grabe excitement nila. Grabe yung daman-daman nila yung pagmamahal na parang, ay, totoo palang binibisita. Totoo palang pinagpe-pray. Isa lamang dito si Sister Letlet. Si Sister Let ay dumadaan sa ilang pagsubok ng buhay. Subalit yung siya ay nag-text sa CBN at naministeran doon, nabuksan yung puso niya sa Panginoon. Patuloy na lumago ang pananampalataya ng The 700 Club Asia viewer na si Let. Buong pagmamalaki niya ngayong ibinabahagi ang natagpuan niyang bagong buhay kay Kristo. Isa lamang siya sa maraming viewers na masipag na fina-follow up ng simbahan nila Pastor EJ. Kagaya ni Pastor EJ, napaka-laking bagay ng ginagawa niya sa amin kasi mayroong mga pagkakataon na kailangang i-visit yung viewer ng 700 Club, rider, and then magte-text siya, dadalawin niya yung tao, at yung tao naman na viewer ng 700 Club ay nakakadama ng kaginhawahan dahil alam niya na mayroong tao na nagkikare sa kanya. Dahil dito, pinalawak ng Diyos ang kanyang teritoryo. Siya ay itinalaga ng Department of Social Welfare and Development bilang chairman ng Youth Development Program sa buong District 1 ng Cavite. Kasabay pa nito ang iba't ibang mga pinamumunuan niyang mga organisasyon sa kanilang bayan. Ang sarap makipag-partner sa CBN Asia kasi kitang-kita mo, sabi naman ni Jesus, you will know them by their fruits. At ang CBN, kitang-kita natin namumunga talaga.
para sa akin, ang laking impact nito at ang sarap suportahan ng CBN kasi makikita natin na ang Panginoon kumikilos. Grabe, Felici, no? Talagang pag may partnership, may unity, may nangyayari talaga. Oh, definitely. And first of all, we want to say he's here. Yes! Pastor EJ! Thank you for joining us. Ayan. At saka naaalala ko, Jamie, di ba, ang sabi ni Lord, bago siya umakyat sa langit, di ba, go and make disciples of all nations, di ba? So, Pastor EJ is our partner in making disciples. Amen. Diba? Thank you, Lord. Hallelujah. Ang ating mga church partners katulad ni Pastor EJ ay may malaking papel na ginagampanan tungo sa paglago ng buhay espiritual ng ating mga viewers. If you want to volunteer like Pastor EJ, just call us at 737-0700 or you may send us a text through numbers on your screen. Meanwhile, here's Joyce. Thank you, Felici and Jamie. Nasa tabi ko ngayon si Dennis Campanier, singer ng Papuri. Thank you so much for being with us. At babasahin niya ang mga pangalan ng mga tumawag na at nag-pledge. Sino-sino na sila? Yes, we have Che from Las Piñas, 1,000 pesos. Victoria of Binyan, 500 pesos monthly donation. Rosel from Pampanga, 200 pesos. Emily from Albay, 500 pesos. And an anonymous also, Favorite 500 si pesos. Anonymous. Lagi ito di ba? Oo, marami na siyang na-donate. Yes, Emelita of Marikina, 1,000 pesos. Fe of Laguna, 500 pesos. And another anonymous from Capiz, 500 pesos. So maraming salamat po for everyone who have been, giving their donations and pledges. Thank you so much. Yes. Dennis, can you Yes. share with us yung reunited story mo? Kasi, alam mo, in our situation, Joyce, marami talaga tayong mga pagkakataon na because of challenges and problems, nagkakaroon tayo ng influences na nasa challenge yung heart natin when it comes to our faith. But for me, in my situation when I was in college, when both my parents died. That was just last year, right? No, this was when I was still studying in college. And nung mga times na yon, talagang sabi ko, paano ba ako makakatapos ng pag-aaral? Imagine, both your parents have already died, di ba? But ang Panginoon, napaka-faithful in every situation. Talagang nung namatay sila, I thought that nawalan ako ng mga magulang, but God became my parent. And because of that situation, pinakita ng Panginoon sa akin na even in your time of need, He will fulfill His promise for you. So hindi lang niya hinayaan makatapos ako ng college. He's so faithful that even through med school, talagang hinayaan niya ako makatapos. Yes. And He gave you comfort and He became your father. Yes. You know, Dennis, I'm sure your story gives so much hope to our viewers out there because I'm certain may mga tao din who have lost their parents and they feel alone. Yeah. But the Lord is your father. You don't Amen. need anybody else. That's right. Amen. And so far, your generosity has reached, wow! Whoa! 2,042,947 pesos and 93 centavos. Maraming salamat po. Continue calling, continue giving. Our numbers are being flashed on your screen. You can send your donations to RD Pawn Shop, Metro Bank, and through iRemit if you are abroad. You can also give using your credit card. It's fast, safe, and easy. Very convenient. Just log on to cbnasia.org/live-tv for instructions. Sa susunod nating kwento, lalaking labas-masok sa ospital. Ano kaya ang karamdaman niya? Panoorin natin ang kabuuan ng kanyang kwento. Hirap sa paghinga dahil sa emphysema at asthma. Bunga nito, isang baga na lang ni Romeo ang gumagana. Ito ang kalagayang araw-araw ay nagpapahirap sa mag-asawa. Naawa ko sa kalagayan niya, hindi makahinga. Ilutin ko lahat ng katawan niya, kumakati dahil siguro sa gamot. Halos po, linggo-linggo, nasa ospital na po ko. Bukod sa karamdaman, labis din ang pag-aalala ng kanilang anak na si Maria. Pasanin nila kung saan kukunin ang mga gastusin dahil umaasa lang sila sa munti nilang negosyong sapatusan. Siyempre, naandun yung kaba, yung takot na delikado yung sakit niya, yung pangamba na financially, napakahirap. Kinakayanan ko po para siya mabuhay.
Kahit saan po ako naghahanap ng pambili ng gamot niya. Nasa ganitong sitwasyon ng pamilya nang makapanood ng The 700 Club Asia. Sumabay sila sa panalangin ng host at nanalig sa kagalingan. Tumawag din siya sa prayer center upang patuloy na maipanalangin. Napakagaan po ng pakiramdam dahil naramdaman ko po doon na siya lang pala ang dalubhasang doktor na makakagamot sa lahat ng bagay. Matapos noon, ay hindi nagdalawang isip si Romeo na ibigay sa The 700 Club Asia ang 500 pesos na pambili sana niya ng gamot. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy na umayos at gumanda ang pakiramdam ni Romeo at hindi na muling nahirapan sa paghinga. Hindi na siya na ospital. Bumalik yung kalakasan niya. Salamat ko sa Diyos na yun, no, binibigyan niya pa ng duktong na buhay ang asawa ko. Blessed na blessed po kaming family. Patuloy ang kalakasan na ibinibigay ng Diyos kay Romeo. Dahil din sa patuloy na panonood ng programa, lumalim din ang pagkakakilala ni Romeo sa Diyos. Bukod sa pagpapalang pisikal, patuloy din ang paglago ng negosyong sapatusan ni na Romeo. Dahil sa maayos na kita, ay nakapagpundar pa sila ng maliit na tindahan. Winner na winner sa Panginoon kapag siya ang kasama mo. Kung ano man iyong binigay, ay sobra-sobra pa ang kanyang ibinabalik. Nakaka-bless naman ang kwento. Yung 500 pesos na ginagamit niya noong pambili ng gamot niya, ibinibigay ng sa 700 Club. God bless you po. God bless you. Kasama ko ngayon si Charmaine Campanier, who's going to be performing at the All for One concert at the Smart... Well, I'm doing that. Ikaw na lang magkwento, Charmaine. Yes, nais po namin kayong imbitahan na manood sa October 1 sa Smart Araneta Coliseum sa All for One concert. Marami po kayong magkasama-sama doon, ang mga popuri artists at marami po pong iba. Kaya wala pong ticket ito. Kailangan nyo lang pong magbigay ng gift para po sa guaranteed seats nyo sa araw na iyon. October 1. At the Smart Araneta Coliseum, yes. All for One. Thank you very much, Charmaine. God bless you. Join us at All for the One on October 1, Tuesday, 6 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Get your tickets now. Donate to CBN Asia. 1,000 pesos for patron, 700 pesos for lower box, 500 pesos for upper box, 200 pesos for general admission. Tickets are available at the CBN Asia office, Operation Blessing Office, Philippine Christian Bookstore, Philippine Bible Society, House of Praise. You can also donate through ML Cuarta Padala, right? Araneta, number of tickets to order, donation value, or through credit card. Just visit cbnasia.org/give. For ticket inquiries, contact the following numbers. Get your tickets now. Muntik nang masira ang relasyon ni Jennifer nang malaman niya ang pangangalo niya ng kanyang asawa. Ang desisyon namin, maghiwalay na lang. Matagal na po kasi kaming may problema. Nag-stay lang din po ako dun sa house. Inaalala ko rin yung mga anak ko kasi gusto ko mabuo yung pamilya. Ang may lamat na relasyon, unti-unting nagkaroon ng epekto sa kalusugan ni Jennifer. Nagkaroon ako ng enlargement of the heart. Lumakas ako magsigarilyo dahil nga sa stress ko. Binigyan ako ng doktor ng maintenance. Upang panandali ang malimutan ng problema, naging takbuhan niya ang telebisyon. Napanood niya ang kakaibang kwento ng pagpapatawad ng mga asawa sa The 700 Club Asia. Nagkaroon ako ng babae. Yung sitwasyon nila, parang pareho ng sitwasyon ko or mas malala pa. So, I started to pray with Sir Peter. When the Lord comes knocking, do not harden your hearts. Now, today is the day of your salvation. Natutok ako dun sa sinasabi nila na tagapin si Christ. Sumabay po ako dun sa panalangin na yun. Dahil sa pag-asang natagpuan kay Kristo, unti-unti niyang iniluhod sa Panginoon ang kanyang asawa. Yun nga po ako natuto mag-pray for my husband and to my children na ma-reunite yung aming family. Yung pinagdadaanan ko nung time na yun, isinurrender ko po sa kanya. Natuto po akong mag-forgive. Yun po yung una-unang, kasi ano po ako masyado akong maigo.
mayabang po ako eh. So, yun po yung forgiveness, tapos yung forgive ko din po yung sarili ko. Maging ang adiksyon ni Jennifer sa sigarilyo sa mahabang panahon na pagtagumpayan niya dahil kay Kristo. Ang resulta nito ay kagalingan sa kanyang mga sakit. Na-convict po ako na regalo pala yung katawan ko galing kay God. So hindi ko dapat sayangin. Bagkus gamitin ko siya para mag-glorify siya. Wala po akong withdrawal. Instant po. From that day onward until now, hindi na po ako nagsisigarilyo. Binago ng Diyos ang puso ni Jennifer at habang nangyayari ito, maging ang kanyang asawa nakilala at tinanggap din ang Panginoon bilang tagapagligtas. Nakilala ko po yung Panginoon, malaki ang nagbago sa buhay ko. Then that's the time na humingi na ako ng tawad. Then nung pinakita niya sa akin na yung, even though na meron akong nagawang sa kanya, na nakita ko sa kanya yung pag-aalaga. Next to God, I cannot live without my husband. Siya talaga yung taong binigay sa akin ni Lord. Dahan-dahan na numbalik ang matamis na samahan ng dalawa. Naisip ko po yung binago sa akin ni Lord, tsaka yung grace niya na binigay na restore. Kumbaga, I'm so thankful and joyful for God na binigay niya sa akin to. Bakit kaya, Felici, kadalasan ang wife ang nauuna sa Panginoon? Mas humble kasi yung mga wives eh. No, I think it was just the Lord's design na for them mauna si Jennifer. Oh, in their case. Yeah, in their case. Hindi ko naman sinasabi lahat, pero kadalasan yun. So, I think it's siguro mas madasalin kami. Mas humble din kayo. Well, whatever it is, makikita natin how the Lord transformed. And when she prayed, no? Yes. When she said, Lord, ibalik mo yung pamilya ko. Yeah. God loves answering those prayers because it's exactly in line with His will. Yes. And you know what? Minsan hindi naaayos yung relasyon natin sa ating mga mag-anak or whoever we have because yung relasyon natin sa Panginoon hindi pa ayos. Diba? Sabi sa Bible, seek first His kingdom and righteousness. No? Dapat mauna muna yung ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Because He's the one who will give us the love that we need to be able to love those around us. Hindi lang natin alam, kagaya ko, hindi ko alam dati na hiwalay pala kami ni Lord dahil sa aking mga kasalanan. But because of what Jesus did on the cross, dahil binayaran niya lahat ng aking mga kasalanan, I can restore that relationship with Him. And all I have to do is to come to Him in prayer. Tayo'y manalangin. O Diyos Ama, maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ni Jennifer. Lord, lumalapit ako sa iyo ngayon at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Lahat ng aking mga maling desisyon, Panginoon, patawarin niyo po ako. Naniniwala ako na ikaw ay dumating through your Son, Jesus Christ, to pay for all my sins para ayusin ang relasyon ko sa iyo, Panginoon. And right now, tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Sinusuko ko na ang buhay ko sa iyo, Lord. All areas of my life, Father, I roll over to you right now. At bigyan niyo po ako ng bagong buhay, Lord. Tulungan niyo akong mamuhay ayon sa kalooban niyo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Felici, may nanonood sa atin ngayon na nasa ospital at kaka-diagnose lang sa kanya dahil may problema siya sa intestines niya. Right now, kapatid, just reach out to God and say, Lord, would you heal my problem with the intestines? Would you take away this problem with my intestines? Would you heal now my digestive system in Jesus' name? Pray, kapatid, and the Lord will grant you that. May nanonood din sa atin na may mga patse-patse ang kanyang balat. There are patches on your skin. Hindi mo alam kung saan nangagaling yan. The Lord is going to touch you and give you your healing right now in Jesus' name. Someone who's been diagnosed with Lyme's disease, in Jesus' name, receive your healing. Felici? Someone with acid reflux, struggling with acid reflux, the Lord is healing that right now. Someone with hypertension, the Lord is healing that, stabilizing
stabilizing it right now in the name of Jesus. There's someone with difficulty in breathing. The Lord is healing, giving you comfort right now in the name of Jesus. There's someone who has difficulty with his left leg, nahihirapan kang lumakad. There is siguro that's arthritis in the name of Jesus. He's healing that right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, May Lord. nanonood din sa atin that katulad nila Jennifer, no? May problema sa pamilya. In the name of Jesus, kapatid, do the same thing that she did and say just go to God and say, Panginoon, yung pamilya ko pakibuo ulit. Amen. In Jesus' name, and He will move in your behalf. Amen. Over to you now, Joyce. Yes, somebody right now, baon na baon ka sa utang, but the Lord is telling you, do not lose hope, do not think dark thoughts, do not give up on life. Malaki ang utang mo, but the Lord says He will provide for you. Just turn your heart toward Him. Someone else, you have a relative who is in a deep coma right now, at nawawalan na kayo ng pag-asa. But God is saying, this person is asleep, and he needs this sleep in order to heal. But the Lord will wake up this person. Just trust and have faith. There's a woman, you are so guilty. You have been living in guilt for many, many years because you have a dark and deep secret. You had an abortion in your teens, and you've been carrying this secret with you for the longest time. And God is just telling you right now to face Him and to tell Him, Lord, I am sorry for what I did. And the Lord will release you from this guilt that you have been carrying for all these years. He will give you the freedom that you have been seeking. Another person who is suffering from severe headaches right now, the Lord God is freeing you, Lord. He is freeing you from these headaches, the severe migraines that interrupt with your work. He is freeing you right now. And another woman, you have been wanting to have a child for so many years. You and your husband have been praying for this baby, and He's going to give you this child. Do not cease praying. Do not cease praying, and keep on believing upon our Lord Jesus Christ. Amen. Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Please text YES, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000. CBN Asia would like to thank the following: PLDT, M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, Easy Pay, Party Waves, The Empire Catering, BB Marciano Catering, Mapsy's Catering, Shekinah Dishes Catering, Giga Natural Products, Unilab, Abs Herbs, MX3, Bishop, Tony Marioje, Adstrat, United Neon, Nixis. For our final update, your giving now has totals 2,109,447 pesos and 93 centavos. Keep calling and keep giving. Sabi sa Colossians 3, verses 13 to 14, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Nagpapatawaran at nagbibigayan. Nagpapalakasan at nagtutulungan. Yan ang resulta kapag tayong mga nagmamahal sa Diyos ay Reunited Panginoon! May God bless you and keep you, and may make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. God bless. Amen.
Pinaghiwalay ng trabaho, Umalis ako ng Hong Kong. Ang hirap ng loob ko. ng utang, Siya, sabi niya, ba, ikaw gumawa niyang problema na yan. Aba, hindi ikaw rin gumawa ng solusyon. Pagdating sa financial stewardship, we were zero. Ang daming tatawag sa'yo for collection, may minumura ka na, ang bangko hindi ka papatulugin talaga. ng sakit, ng kahirapan, Dumating sa punto na yung mga anak ko wala nang pang-tuition fee. at papano sila pagbubuklurin ng pag-ibig. Tunghayan ang kanilang kwento sa Special Live Telethon ng The 700 Club Asia. Reunited, Bound by Love.